Hi friends, this is Shar. So I'm back. So we will talk about today the I-485 application for adjustment of status, kung ano yung nasa cover letter ko. Alright, so let's start first with this one. Okay, so I have this I-485 application for adjustment of status. So sa form, of course, naka-Roman numeral siya. Same thing like nung nag-discuss ako nung I-130. So let's start first with the Exhibit A, completed and signed form I-485. So once again, dun sa form ng I-485, make sure na yung edition date and expiration date same doon sa USCIS website. So always double check and don't forget to sign and print it in the A4 size paper. Alright? So, and make sure na hindi putol yung barcode gaya ng sinabi ko dun sa I-130 and lahat nandun, and make sure you sign using black ink paper. Alright? And then maybe we'll talk about later kung ano yung nilalaman ng I-485. So for now, let's just run through yung laman ng cover ng cover letter ko. Okay? So now let's move on to supporting evidence. So Roman numeral number 2, supporting evidence. So meron akong exhibit B2 I. So, usually, hindi naman siya ganun kadami. Ito yung nakalagay mismo sa USCIS website, dun sa checklist nila. So, beneficiaries government issued photo ID, then birth certificate mo, US entry stamp. So, dyan pala sa US entry stamp, nung dumating ako sa US, nung April 8, so ang port of entry ko is San Francisco. So nung after akong kausapin ng immigration officer, so of course I double check dun sa I-94 arrival kasi nagkaroon ako ng issue nung last year kasi hindi nag-a-appear yung I-94 ko sa website nila. So, kaya hindi ko din pinush yung pag-process ko ng green card last year, even though na nakinasal kami, kasi nga wala yung I-94, yung port of entry ko or arrival doon sa I-94 website. Pero kapag ganito, kailangan nyo nito contact the CBP, Custom Board Patrol, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, and then or go to the nearest immigration or something like that, and then ayun, para ma-fix nila. Pero since it's very hassle, tsaka medyo malayo kami kasi ang port of entry ko nung time na yun is Texas, then sa Nashville wala namang malapit kaming, so we lived at Kentucky. So, pero ang mas malapit na airport namin is, ang ginagamit naming airport is yung BNA or yung sa Nashville, Tennessee. So, usually hindi ako nagkakaroon ng immigration doon sa Nashville. So, sa laging yung unang entry ko. So, anyway, so tinanong ko, dinoble check ko kay immigration officer kung magkakaroon ba ng kung naka-appear na ba yung I-94 record ko doon sa website, kung nakalagay na ba doon. Tapos sabi niya yes. So inexplain ko sa kanya yung yung case ko. Tapos sabi niya usually dapat talaga yun. So maybe meron lang mistake doon sa side nila. Yun ang sinabi ng officer. Pero don't worry daw, nandun na daw yung I-94 ko. So now talking about, kasi nag-stop tayo sa entry stamp, 'di ba? Tapos so nung sinabi niya na okay na yung I-94 ko doon sa website, tinanong ko kung pwede akong magkaroon ng US entry stamp. Hindi ko na in-explain na kasi magpa-process ako ng green card, etc. etc. So, ang sinabi ko na lang na usually, kasi kapag mag-a-apply ako ng visa, ino-honor pa din nila yung stamp sa
passport mo. So, ayun, I'm fortunate enough na merong dalang stamp si officer. Shout out to Officer Palacio. So, I remember kasi nga yung youth director ko, Palacio din. Actually, in-explain ko din sa kanya yun. Anyway, he's very kind, very helpful. Tapos, ayun na nga, easy yung flow ko ng pagpasok ko dito sa US. Marami siyang tanong pero ayun, binigyan niya pa rin ako ng 6 months. Anyway, so ayun na nga ang entry. So tinataka niya yung passport ko. So you can always ask the immigration officer, but like what always he said, na not all the time yung officer may dalang stamp. So kapag walang siyang dalang stamp, di ka matatatakan. Pero kung meron, you can always ask. I mean, why not, 'di ba? So nilagay ko siya kasi nakalagay din doon sa checklist entry stamp aside doon. Well, actually, honor din naman yung I-94 arrival. So, nilagay ko lang din siya kasi like what I said sa mga previous vlog ko na sigurista ako. So, nilagyan ko siya ng US. So, nagprint ako ng US entry stamp. Alright? So, now, let's move on to Exhibit E, Passport Bio page and US Visa page for beneficiary. So, itong I-485, usually sa'yo lang to. Kung yung doon sa nagpa-process ng or beneficiary or nagpa-process ng green card. So, yun na nga, itong US visa page ko, meron akong B2 visa at meron akong C1D visa. So, nilagay ko ito. Actually, dun sa passport bio page, nilagay ko yung current passport ko tsaka yung old passport ko kasi yung US visa page, yung B2 visa ko nakalagay doon sa old passport ko. So, basically, ano siya, tawag dito, para ba hindi maguluhan. Kasi doon sa visa, B2 visa page ko, iba yung passport number ko. So, naka-attach. So, nilagay ko din yung, nag-photocopy din ako ng current tsaka old passport ko. Tapos, yung visa page ko nga, meron akong C1D. Tapos, actually, pang tatlong C1D ko na to. So, anyway, ang nilagay ko lang yung latest na C1D visa ko. Tapos, move on sa I-94, arrival or departure record, like what I mentioned earlier. So, para maka-access dito sa I-94 arrival or departure record, just go to the website. CBP will attach the, sa video na to, I will attach the link nung I-94 ng CBP website. So, it will be easy. So, fill upan nyo lang yon kung ano ang nakalagay. Kung kunyari ang binigay nyo is yung passport nyo. So, yun, yung last name, yung first name, and then date of birth, then passport number. Usually, yun lang yung ano. And then, lahat na dun makikita. So, if you will use your kasi ito yung nangyari sa akin, I'm iPhone user. Kung gagamitin mo yung iPhone mo tapos diretso sa printer na yung kinalabasan niya hindi ganun ka ano, so I use my laptop, then I'll just straight away kasi meron dong nakalagay na print or download, so I just print it right away and then boom, ayun, diretso na sa printer. So, hindi mo na, no need mo na siyang screenshot or something. So, download mo na. Just use laptop para maganda yung, ang kinalabasan. Kasi dun sa phone, iba yung same yung wordings, pero yung, I mean, na kinalabasan is yung layout. Or yung, iba siya sa, pag pinrint siya, iba doon sa mismong nakalagay sa page. So, if you want the same like layout, so just print from the laptop or computer. Okay, next, of course, marriage certificate. Lagay na namin dyan. So, copy lang yan. Make sure, like what I said in my previous vlog, do not send any original documents. Always give the copy of your documents, just copy kasi nga hihingiin lang if the immigration officer or USCIS ask you to submit the original, then that's the time you will submit the original. Other than that, you just
submit the copy kasi nga isa-scan nila, and then after that they will destroy the evidence. Next is NBI or police clearance sa Philippines. So actually meron doon naka-highlight doon sa checklist nila sa instructions, nakalagay doon mismo kung ano yung parang dapat merong nakalagay doon na wala kang record na etc etc about doon, kasi meron yung doon sa form, marami kang fill upan doon sa form kung if you commit crime, all kinds of crime, so nakalagay doon, so fill upan mo siya, so dapat merong patunay na nakalagay doon, since sa Philippines wala ngang mga ganong ang lang natin is NBI police clearance. Hopefully this one is considered na. So, nilagay ko na din siya. So, latest yan. So, nung umuwi ako ng Pilipinas, kumuha ako ng NBI clearance and I got it. Tapos, meron akong Exhibit I, Letter of Explanation, Maiden Name versus Married Name, ITIN. So, this is optional. So, nilagay ko lang siya para hindi siya confusing. Kasi nga, nung nagpasa yung husband ko ng W7, ginamit niya pa rin yung single name ko or yung maiden name ko. So, hindi naman siya, optional siya, pero you don't sa akin ito yung sa part ko. Kaya ako naglagay ng ganyan, na kung same kayo ng case sa akin, na kung ang husband nyo nilagay W7, sa W7 niya mo is yung W7, yun yung TIN, para makakuha ka ng TIN. Nilagay niya yung maiden name mo, so just have a letter of explanations na ang ginamit nung time na yun, ang ginamit is maiden name, but for all the documents, so lahat ng documents na ipapasa mo, ang gagamitin mo ay yung what was it? Yung married name mo. So once again, kailangan kung wari ang apelyido mo is Legaspi, so lahat ng yun yung pangalan ng husband mo, kunyari Legaspi yung pangalan ng husband, yung apelyido ng gagamitin mo yung spouse name, so dapat lahat ng documents mo Legaspi ang last name, kung if you want to change yung using your married name. Okay, so and that's it for the I-485 application for adjustment of status. So dito, so usually bakit char? So nakalagay siya dito sa yellow I-485. Hindi ko pinagsama yung I-864 affidavits of support because as you can see, my affidavit of support napakadami. So maybe you have same case like me. We will talk about that on the next video para hindi medyo nahaba. So doon nga pala sa yellow binder, so colored divider, so every form naglalagay ako ng colored divider para at least it will be easier kay immigration officer kung na ito na yung form na check nila. So we will talk about that like what I said once we go through all the forms and supporting evidence, yung laman. So gaano kakapal siya yung I-485 mo? So ganito lang, hindi siya ganun kakapal, so napaka nipis lang, and you can actually dun sa ang ibang vlogger, ang ginagawa nila, how do you say, sa color divider, sasama na nila yung I-485 tsaka I-864. So sa akin, pinaghiwalay ko na lang. It's okay. So wala naman talaga siyang format. Tapos mayroon akong clip. So I think ginawa ko, naglagay ako ng clip every binder, every form, kasi yung ibang form ko talaga napakakapal, yung like yung 130, ang pinakamakapal ko is I-130, or tapos sumunod nitong I-864, which is affidavit of support under section 213A of the INA, tapos yung supporting documents niya.
Then, ayun na nga, same thing dito sa form. Meron akong nilagay na mga sticky tabs. So, consistent tayo dyan. Kung ano yung nakalagay dito sa sinabi kong supporting evidence, yung Roman numeral 1, tsaka Roman numeral 2, supporting evidence, yung exhibit A to I, kung ano yung nakalagay sa cover letter ko, ganun din ang nilagay ko dito sa aking sticky tabs. Alright, that's all. Hope you guys learned something. I hope na naging useful to. So, thank you so much. Bye! Peace!